Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong isang hadith na sinabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakasarap ulit-ulitin. Sapagkat ang hadith na ito ay nagbibigay dahilan sa atin upang timbangin natin ang ating mga sarili. Timbangin natin ang ating mga gawa, kung ano ang mas pabibigatin natin. Gawain pang makamundong bagay ba o gawain pang kabilang buhay? Ang hadith na ito ay iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam ko napakarami na sa atin ang nakakaalam nito. At marami na rin sa atin ang nakakasaulo nito. At marami sa atin ang nakakaunawa nito. Subalit, minabuti kong ulit-ulitin ito sapagkat kahit ako sa sarili ko, sa tuwing nababasa ko ang hadith na ito, nagkakaroon ito ng malaking epekto sa akin. Ang hadith na ito ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagkakasabi, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Kapag pumanaw na ang angkan ni Adan, at ang tinutukoy dito na angkan ni Adan ay tayo na mga tao, mapuputol ang kanyang gawain. Ibig sabihin, wala na siyang kakayanan pa upang gumawa ng mga gawain na makapagbibigay ng benepisyo sa kanyang sarili habang siya ay nasa libingan. Illa min thalatha, may exemption, maliban na lamang sa tatlo. Na ang ibig sabihin nito mga kapatid, kung ang taong pumanaw ay nagawa niya ang tatlong bagay na ito habang siya ay nabubuhay pa, ito yung exemption. Ito yung mga bagay na matatanggap pa niya yung biyaya habang siya ay nakalibing sa kanyang libingan. Ano itong tatlong ito? Una, sadaqatun jariyah. Sabi niya, illa min sadaqatin jariyah. Yung sadaqatun jariyah, para mas maunawaan natin mga kapatid ko sa pananampalataya, ito yung mga kawang gawa na nananatili. Continuous. At ang mga halimbawa nito ay yung nakapagpatayo ang isang tao habang siya'y nabubuhay pa ng masjid. Nakapagtayo siya ng puno na napapakinabangan ng marami. Okay? Nakapagbigay siya ng deep well na pinapakinabangan ng marami. So habang nakikinabang ang mga tao doon sa bagay na iniwan niya, ay natatanggap niya ang mga biyaya mula sa Allah habang siya'y nakalibing. Kabilang dito sa tatlo ay yung ilmun yuntafa'u bihi. Kaalaman na naituro niya sa mga tao, mabuting kaalaman ang pinag-uusapan dito, na pinakikinabangan hanggang ngayon ng mga taong tinuruan niya at papakinabangan pa ng mga taong tuturuan ng mga tinuruan niya. Kabilang din dito mga kapatid sa pananampalataya, aw waladin salihin yad'u lahu, o nakapag-iwang ka ng isang mabuting anak na mananalangin sa Allah para sa iyo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mauunawaan natin at alam kong naiintindihan natin ang kahulugan nito. Kabilang sa mga pagkakaintindi natin dito ay wala talaga sa mga bagay sa mundong ito ang maisasama natin sa ating libingan habang tayo naroroon hanggat hindi tayo binabangon ng Allah, liban na lamang sa mga ginawa natin. Mabuti man ito o masama, makikita natin ito sa libingan. Mapapakinabangan natin ito sa libingan. Kung anong ginawa mo sa mundong ibabaw, yun ang sasama sa iyo, sa iyong libingan habang ikaw ay naghihintay ng araw ng paghuhukom. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, tulad ng sinabi natin, kung palalalimin natin ang pangunawa at pagmumuni-muni sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matututo ka, kapatid, na balansihin ang iyong mga gawa. Matututo ka kung ano yung bagay na dapat mong pabigatin. Timbangan mo ba sa mundo o timbangan mo pang kabilang buhay? Bukod dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroon din palang mga gawain na kahit hindi ginawa ng taong namatay, ay makikinabang din siya. Kung ginawa ito ng ibang tao, pamilya man niya o hindi,
kaibigan niya, o mga kakilala niya, ginawa nila ito para sa Allah. Kahilingan nila para makinabang yung taong namatay ay makikinabang din pala siya. Kasama dito yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung mangyari kay Sa'ad ibn Ubadah. No? Mayroong isang salaysay dito. Si Sa'ad, isalaysay mula kay Sa'ad ibn Ubadah radiyallahu anhu. Siya ay nagsabi, "Ya Rasulallah, inna ummati qad tufiyat." O sugo ng Allah, katotohanan ng aking ina ay binawian ng buhay. Wa ana ghaibun anha, at wala ako sa piling niya nung abutan siya ng kamatayan. Ayanfa'uha shay'un in tasaddaqtu bihi anha? Makikinabang ba siya kung sakali man na ako ay magbigay ng kawanggawa para sa kanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Oo. Faqala Sa'ad ibn Ubadah, kaya sinabi ni Sa'ad ibn Ubadah, "Fa inni ushhiduka anna haiti hiya al-mikhraf." Sabi niya, kung ganun o sugo ng Allah, ikaw ang isa sa mga saksi ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang aking hardin o halamanan ay ibinibigay kong sadaka para sa aking ina. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay pruweba na kung gagawa ka ng isang mabuting gawain para sa Allah subhanahu wa ta'ala at inihiling mo na itong gawain na ito ay tanggapin ng Allah at bigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung biyayang ibibigay niya dito ay ipaabot niya sa taong namatay, ay maaari nating gawin. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga taong may mahal sa buhay na pumanaw na, kung totoo ang pagmamahal niyo sa kanila, magbigay kayo ng sadaka. Magkawanggawa kayo para sa kanila. Hilingin niyo sa Allah na yung mga biyayang gagawin yung sadaka na ito ay matanggap nila, dahil ito ay nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lamang yan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mayroon ding mga gawain na hindi materyal na bagay na kung gagawin ng iba, hindi ginawa ng taong namatay, tatayo dito yung ibang tao, pamilya man niya o hindi, ay tatanggapin niya ang mga biyayang ito habang siya ay nakalibing. At bilang patunay dito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Walladhina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم." Sa malapit itong kahulugan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dua ng mga muhajiruna wal ansar para sa kanilang mga sarili at ganun na rin sa mga kapatid nila na dinatnan ng kamatayan pagkatapos nila. Sabi nila, "O aming Panginoon, Allah, patawarin mo kami. Ganun na rin patawarin mo ang aming mga kapatid na siyang naunang naniwala sa amin. At huwag mong gagawin sa aming mga puso na magkaroon kami ng inggit sa kanila, sa mga nananampalataya. O aming Panginoon, ikaw ang pinakamahabagin at maawain sa lahat." Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, pwede nating ipagdua. Maliban doon sa material na bagay, ito yung isang paraan. Magdua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin ang ating mga kapatid, patawarin ang ating pamilya, patawarin ng Allah ang ating mga kakilala na binawian ng buhay, at manalangin tayo para sa kanila ng kabutihan. Manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan. At alam niyo ba mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may isang isinalaysay na hadith ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isalaysay ito mula sa kanya
na kanyang sinabi, "Inna ar-rajula laturfa'u darajatuhu fil jannati." Itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang antas ng isang tao sa paraiso. Fayaqul, at kanyang sasabihin ng taong ito, "Anna hadha?" Sabihin, saan galing ang mga bagay na ito? Fayuqalu lah, sasabihin sa kanya, "Bistighfari waladik." Ito ay nanggaling sa paghingi ng iyong anak ng kapatawaran para sa iyo. So, yun yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nga, kung pagmumuni-munihan natin ang mga salitang ito na ating nabanggit, babaguhin niya ng malaki ang ating pananaw at makakatulong ito upang maging malambot ang ating mga damdamin at magbalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa katunayan, napakarami na sa atin ang napakatigas ng kanilang mga puso. Napakarami sa atin ang nahuhumaling sila sa paggawa ng mga bagay na hindi na nga nila papakinabangan sa kanilang libingan hanggang kabilang buhay. Magiging dahilan pa ito ng kanilang kaparusahan sa libingan hanggang kabilang buhay. Sana mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa bawat araw, oras, pagkakataon na maririnig ninyo ang maikling pagpapaalala na ito, makatulong nawa ito sa inyo o sa ating lahat, especially sa aking sarili. Makatulong nawa ito sa atin upang mas magkaroon tayo ng priority sa pangkabilang buhay natin. At ibilang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain na papakinabangan natin. Ganoon na rin para sa akin, sa aking pamilya. Ibilang nawa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain na papakinabangan ko hanggang sa kabilang buhay, na hindi magiging dahilan ng kaparusahan ko sa libingan hanggang sa kabilang buhay. At hanggang dito na lang, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.